Nahihirapan ka ba ngayon sa buhay? Pera-pera lang yan. Hindi mo ba mabili ang mga gusto mong bilhin ngayon? Pera-pera lang yan. Kung may lumapit sa'yo at di mo natulungan dahil wala kang maibigay at talagang gustong-gusto mo sanang tulungan, wala kang nagawa. Pera-pera lang yan. Programang magbabago at magpapaangat ng buhay pinansyal mo at mga tips na makabago na sure na makakatulong sa'yo. DWIZ. Pera-pera lang yan. Kasama sina Angelo Bainio at Kim Gomez at mga ekspertong hindi lang pang social media ang mga advices dahil nag-aral at nagpaka-expert talaga. DWIZ. Pera-pera lang yan sa Aliw Channel 23, DWIZ, AM Metro and Mega Manila at sa lahat ng DWIZ News FM regional stations. Hatid na nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ. Welcome sa programang susolusyonan ang inyong problema sa kaperahan. Nandito kami para magbigay ng tips and guide para sa inyong tagumpay. Kaya naman, huwag nang ma-stress. Pera-pera lang yan. May ipon ka ba? Marahil ay ilang beses mo nang binalak na mag-ipon at bumili ng alkansya. Kahit mga tips sa internet na subukan mo na. Pero maraming tukso ang humahad lang sa ating pag-iipon. O di kaya'y lagi mong nagagastos ang iyong ipon ay dahil hindi mo talaga alam kung para saan ang pera na tinatago mo. Ayon sa isinagawang Financial Inclusion Survey ng Bangko Sentral ng Pilipinas, mas kaunti ang mga Pilipino nag-iipon na bumagsak sa 37% sa taong 2021 mula sa 53% noong 2019. Aba, napakadaling sagot niyan. Unang-una, hindi naman kalakihan ang mga sweldo ng iba. Pangalawa, food is life, ika nga. Parang rice is life. So, pag tayo, sa dami ng mga restaurant, sa dami ng mga food market, sa dami ng mga nakapaligid sa'yo, parang hindi mo ma-resist na kailangan mo kumain, lalo pa, di ba? Kailangan mo chumicha, yung mga ganun. Dahil nahihirap ako mag-ipon kasi may pinagkagats na ako katulad ng pamasahe, pagkain sa araw-araw. Mahirap mag-ipon? Hindi naman siguro. Ang kailangan mo dyan, perception mo eh. Dapat sa sweldong kaunti, kung may kaunti kang sweldo, uunahin mo savings na nga agad for the rainy days. Siguro para sa akin, mahirap mag-ipon yung isang tao ng pera kasi sa mga luho niya, bisyo, pagkain, kaya di siya nakakapag-ipon. Nahihirapan ka ba ngayon sa buhay? Pera-pera lang yan. Hindi mo ba mabili ang mga gusto mong bilhin ngayon? Pera-pera lang yan. Kung may lumapit sa'yo at di mo natulungan dahil wala kang maibigay at talagang gustong-gusto mo sanang tulungan, wala kang nagawa. Pera-pera lang yan. Programang magbabago at magpapaangat ng buhay pinansyal mo at mga tips na makabago na sure na makakatulong sa'yo. DWIZ. Pera-pera lang yan. Kasama sina Angelo Bainio at Kim Gomez at mga ekspertong hindi lang pang social media ang mga advices dahil nag-aral at nagpaka-expert talaga. DWIZ. Pera-pera lang yan sa Aliw Channel 23, DWIZ, AM Metro and Mega Manila at sa lahat ng DWIZ News FM regional stations. Hatid na nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ. Mars! Yes, Pars! Pag-uusapan natin ngayon, partner, ang isa sa mga New Year's resolution natin, nitong nakaraang bagong taon. Diba? Ano ba yung ating New Year's resolution? Ikaw? Akin, kumain ng maraming gulay muna. Yes. Healthy living ka. Ako naman, Naku, dami magpataba. Ayun, isa, tayo mga Pilipino, maraming New Year's resolution. Tama. Kaya naman, ang iba naman, ang kanilang promise sa sarili, pag-iipon. So ngayon, ng pera, syempre, okay. di ba? Pero bago tayo lumalim sa isyong yan, welcome muna natin ang ating financial expert at ang ating financial literacy advocate, Mr. Armand Benco. Sir. Magandang araw sa ating lahat, sa ating tagapanood, tagapakinig, at siyempre sa inyong dalawa. Ayan, sir. So ito po, ang ating topic ngayon, sir, usapang pag-iipon. Yes. Diba? Ito yung isa sa mga problema ng mga Pilipino na
hirap na hirap mag-ipon sa panahon ngayon. Yes. Sir, bakit marami? Ito ang tanong bakit maraming mga Pilipino ang walang ipon at hirap Hirap mag-ipon? Sa 5 activities ng tamang pamamahala ng pera, 5 yan eh. Kumita, magplano, mag-ipon, maggastos, gumastos, at magpalago. Diyan sa 5 na yan, yung pag-iipon, yan yung pinakaayaw. Yan yung may pinaka-resistance. Yung kumita o pagkakakitaan, ayan, pinagsisipagan yan. Yung pagpaplano, kinatatamaran yan. Lalo na pag magsusunod ka, magbabudget, babantayan mo mga gastusin mo, lilisan ako, kinatatamaran yan. Yung paggastos, yan naman ang paborito Yes. ng lahat. Yung pag-invest, pagpapalago, yan naman yung interesado ang marami. May pumasok, hindi naintindihan, may pumasok, nalugi, may pumasok, kumita. Yung pag-iipon, yan dun sa 5 na yan, yan yung may resistance. Yan yung, di ba? Mag-ipon ka, bibilin mo na yung kailangan mo or gusto mo, sasabihin ka pa, wop. Di ba? Naku. Konting tipid, kailangan mo ba talaga yan? Need versus want, di ba? Tama. Sasabihin pa ba ganyan? May budget ba talaga? And et cetera. Kaya yung pag-iipon, sa mindset pa lang, ano na kagad? Miski na kayang mag-ipon, hindi na kagad, kasi hindi mo gusto gawin eh. Napapa-step back sila. Oo. Ang iniisip lagi, unang dahilan kung bakit walang ipon o nahirapan mag-ipon, yung mindset. Pag nag-iipon ako, I am depriving myself. Yes. Diba? Sabi nila, deserve ko to Deserve ko to, di ba? Oo. Tapos, YOLO, you only Yes. live once, di ba? Magbabakasyon. Katulad nito, yung bubuhayin yata nila noon, ewan ko kung adult na kayo noon, adulting na kayo noon, nung Boracay, bago magpandemya, parang inaabangan yon every May 1 sa Boracay, big event. Punong-puno yung Boracay, pinag-iipunan daw nung iba, pero sa totoo lang, hindi naman. Bigla ang gastos. So, unang-una, dahilan, mindset. Mindset talaga. Ang tingin ng iba, nakaka-deprive, wala sa, ang laki ng resistance. Pangalawa, yung ibang nagsusumikap, nagpipilit makaipon, mali yung savings equation nila. Anong yung savings equation? Yung mga magulang natin, magulang ko, tinuturo sa aking savings equation, the moment pinagkatiwalaan na tayo ng pera, yung 5 na sinabi ko kanina, dapat ginagawa na natin. So kung grade 1, grade 2, binibigyan na kayo ng 10 piso baon na may kinalaman sa pera, dapat yung 5 na yan, ginagawa na. One way or the other. So, noon, ang turo ng mga magulang natin, ng mga nakakatanda, ito ang pera, parang income, dahil pumasok sa yung pera. Huwag ka masyadong magastos, ha? Para maliit yung gastusin mo, may matitira, yun yung iipunin mo. Yung itatabi. Oo. Sa Ingles, madaling makita, income, pumasok, minus expenses na sana mas mababa kasi magtipid ka nga raw, may matitira. Yun yung savings Yun mo. yung savings. Oo. So, ako noon, ganon, tapos ang magulang ko pa, binibigyan niya talaga ako ng sobra para matuto akong may ipon. Nung ako tumatanda na, lalo na nung ako nang kumikita, Nagpo-provide. nagtatrabaho na, may pinagkakitaan na, naku, ibang Usap. savings, ibang equation ang nangyayari sa akin. Marami dito sa Pilipino ganito, kaya walang ipon. Income minus expenses. I'm sorry, expenses minus income. Baliktad. Baliktad. Oo. Anong resulta? Utang. Utang. Kasi mas malaki yung expenses Oo. kesa sa kinikita. Nako. Utang. Maling savings equation. Ano ang tamang savings equation lalo na sa panahon ngayon? Sa inyo, Apo. miski Sa na mga millennials. mga may edad na katulad ko, bawat pasok ng pera, itabi mo na kagad. Gaano man kaliit o kalaki. Savings o agad. Savings agad. Income minus savings equals expenses. Regardless how small the amount is. Assuming minimum wage earner, kumikita ng
600 pesos a day. Sa pagsweldo ng every 15 and 30, pumasok yung sweldo, bawas mo na kagad yung 500 Okay. sa bawat Automatic. payday. Di Automatic. 1,000 pesos yon. Opo. In 12 months or 1 year, 12,000 yon. So, itabi mo na bawat pasok ng pera. Hindi naman siguro guguho ang mundo. Miski na ng minimum wage earner, pag naitabi niya na yung 500 pesos kada sweldo at ipagkasya kung anong natira pagkatapos niya ibawas muna ang gastusin. Ang kanyang iniipon. Ang ipon dapat tingnan din natin na bilang gastos. Gastos siya para bilhin yung bukas. Ganun mo lang yan, no? Kasi karamihan, rereklamo, bukang bibig kagad. Naku, wala talaga maiipon. Pawat pasok ng pera, dumadaan na nga lang eh. Oo. Di ba? Yung mga kailangan bayaran sa kuryente, cellphone, Wi-Fi, internet, di ba? Wi-Fi, tapos yung pagkain, etc. Sige, marami yun talaga. Pero bago ka maglabas ng pera, sa Ingles may magandang kataga yung mga unang financial literacy advocates, pay yourself first. Bayaran mo muna yung sarili mo. Bawas 500 lang naman. Guguho ba yung mundo mo? Tingin mo, di ba, yung masisira ang takbo ng buhay mo? Minimum wage earner po ito, eh di lalo na kung medyo mas angat, doble, triple, or wala pang binubuhay na 2, 3, 4, 5 anak, kasama yung ibang membro ng pamilya, mas lalo dapat tayong nakakapag-ipon. Yung iba naman na Sir Armand, sabi nyo nga, yung pay yourself first. Yes. Ang ginagawa nila, nagsa-shopping. Yes. Ang mindset nila ganon, pay yourself first, pero ang binabayaran nila yung negosyo. Ano ba, bibili, Yung mall. Deserve ko to, gusto ko ng damit. Yun yung kanilang perspective sa salitang pay yourself first. Ano ba masabi nyo sa mga Hindi ganun po mindset? yun paying yourself first. Rewarding yourself Rewarding. first yun. Magkaiba po yun, magkaiba. Binibigyan mo na ng gantimpala yung sarili mo. Trabaho ko, overtime ako, sobra-sobra. Laspag na ako. Ang hirap sumakay, ganyan. Ano ba naman yung kakain ako ng masarap ngayon, di ba? Rewarding. So, iba po yun, paying yourself first versus rewarding yourself first. Kailan ko i-reward sarili ko? Yun, kailan? Kailan, Sir Armand? Kapag pagkatapos mo ng bayaran ng iyong sarili, meron kang ipon, yung mga necessary expenses, yung talagang pangunahing pangangailangan, ay napondohan at baka nagastusan mo na. Nakapagtabi ka na rin ng para sa mga emergency, yung mga nabanggit natin nung nakaraan, di ba? Bakit hindi dapat umutang kapag may emergency? Kasi dapat may emergency fund ka. Iba pa yun sa savings, ha? So, pagkatapos mong mapondohan yung mga pangunahing pangangailangan, meron kang tinatabi rin Okay. para pang-reward sa sarili mo. So, Miski na yung pang-reward, pinag-iipunan po yan. Tama. Hindi po yan bawat pasok ng pera, anong reward ko ngayon? Hindi po. sa sapul si partner kasi mahilig to Hoy! online shopping. Every month lang naman. Every month, Again, every month. end of the month. Yeah. Yan. Kasi, Iaabogado kita. Ayun. Baka naman yung ino-online shopping, kasi yun na ang uso ngayon, mga pangunahing pangangailangan. yes po. Tissue, Yan. Yung mga personal wipes. necessities. Oo, yan. Oo. Pagdating naman po sa aking luho, yun nga, meron lang akong specific budget lang. Yes. Na dapat, hanggang doon lang, walang limit. At pinag-iipunan. Yes, Ayun, oo. yun ang payo. Yeah. Pag-iipunan. Kaya ang isang dahilan bakit hindi exciting mangutang, dalawa. Kailangan mo kasi ng panahon. Kasi nag-ipon ka nga ngayong sweldo, panggagastos mo pala next week. Di ba? Parang Hindi parang na-sustain. wala. Oo. Ang totoong saving na ididikit mo na yung pagpapalago, investing, may panahon para naman may saysay. Kaya ang laki ng resistance. Tagal ko pa to. Yung iba, 3 Naiinip? years, 5 years bago ko papakinabangan tong pinag-iipunan ko.
Tapos yung iba pa, pinag-iipunan, parang walang direct benefit sa kanila. Nag-anak ho kayo. 1, 2 years old ngayon, cute na cute, okay na okay. Dapat po nag-uumpisa na kayo mag-ipon. Pang-enrollment niya pagdating niya ng 6, 7 years old. Yun yung mga pinag-iipunan eh. Pupunta ngayon ako sa pangalawang dahilan kung bakit walang gana mag-ipon. Wala yung tinatawag na PTT. Kung meron po kayo makakalimutan, ito ang huwag niyong kalimutan Ano po yan, Sir sa Arman? ngayong episode natin. PTT. Purpose, target, timeline. Sa bawat pinag-iipunan natin, dapat malinaw na malinaw. Hindi lang dahil napanood kay Angel, kay Kim na kailangan mag-ipon. Para saan itong pinag-iipunan ko? Miski na luho yan, Kim. Basta hindi illegal, hindi immoral. Luho man siya o pangunahing pangangailangan, dapat malinaw, bakit ako nag-iipon? Ano yung paggagastosan ko nito? Purpose. Target, ano ba yung target amount na gusto kong marating habang nag-iipon ako? Okay. At timeline, bigyan nyo naman ng, hindi naman 1 week, 1 month. Diba? Kung mahirap naman yun. Within 3 years. Yun. Lalo na ngayon, ng mabilisan sa mga bata, miski na nga sa aking thunders na, pagbili ng sapatos, sneakers, di ba? Hindi mo naman kailangan bumili buwan-buwan. Tama. Every 3 years, every 5 years. Kung yan ay talagang sulit, mamahalin, maporma, na branded, na rubber shoes, sneakers, siguro naman tatagal ng 3, 4, 5 years yan na gagamitin. So, kung bibili ka ulit, luho na yun. Ha? Di ba? Ngayon daw. Parang one is enough. Hindi, ngayon nga raw, an average Filipino millennial, middle class, has 12, on the average, 8 to 12 pairs of shoes. Uy, octopus. 8 to, dalawa lang ang paa natin. Abot na yun ng 16 to 24 Pairs. na peraso, Oo. di ba? So, Luho na yun, sir. Pag ganun ka sobra. Kung hindi ko tatanggalin kung ayoko mag-label eh. Okay. Pero kung yon ay karapat-dapat mo nang binili at napapanahon at napag-ipunan mo naman, naging collection mo. Di ba? Miski na dalawa lang paa natin. Meron kang, naging collection mo. Naging pamamaraan mo para pagkakitaan. Yung iba, ganun ginagawa. Bibili, gagamitin, ipaporma, kukunan ng litrato na suot ngayon para sabay siya sa uso. Pagkatapos ng ilang buwan, bebenta. Kaya hindi ko ayokong i-label eh. Yung luho sa akin, maring pangunahing pangangailangan sa iba. At pangangailangan sa iba, luho na yan, sobra naman. Kanya-kanya tayo eh. Kaya nga Kanya-kanya. personal finance. Ayun. Tama. Sir Armand, ang iba naman, marami sa ating kababayang Pilipino ang breadwinner. Yeah. So, ito yung, di naman lahat, pero ito yung isa sa mga sinasabi nilang dahilan kaya hindi sila makaipon. Dahil, siyempre, sinusuportahan yung kanilang mga magulang or kapatid, di ba, hinging tuition. Ano po ba yung ito ba yung tinatawag, Sir Armand, na sandwich generation? Ano po ba yun? Yung sandwich generation na karoon ng ganong konsepto, yung mga katulad ko at yung medyo mas bata pa sa akin, younger na mga 10, 15 years. Ako lalo na, meron pa akong magulang na tinutustusan ko na dahil retirado na siya. Okay. Yung mother ko, si Lola Ellie, shout out sa inyo. Shout out po, Lola Ellie. Shout out! Para manood siya. Sinabi ko, manood siya. 94 years old. Wow! Buhay pa. Tapos meron pa akong anak. Though tapos na yung mga anak ko sa pag-aaral at may sarili ng buhay, parang sandwich generation ako. Buhay yung magulang ko, buhay yung mga anak ko. Yung anak ko actually, sandwich generation din. Bakit? Buhay yung magulang niya, ako, at meron siyang anak. So, nasa gitna siya ng, bakit sandwich? Sandwich, yung may taas-baba, di ba? Darating ang panahon na yung nasa sandwich generation, sinusuportahan niya, tinutustusan niya yung nasa itaas, yung magulang niya, at tinutustusan niya, siyempre, yung mga anak. Of course, may lagi tayong paalala, baka first time yung marinig, dito sa pera-pera lang yan. Siyempre, paalala natin sa mga magulang,
habang tumatanda, huwag nyo pong isipin yung mga anak nyo Ang sasagot. ang retirement fund Ah, nyo. ginagawang investment. Retirement fund para Retirement pagtanda ko sila ang mag-aalaga sa akin. At ang mga anak naman, huwag niyong tingnan yung mga magulang nyo kung buhay pa bilang emergency Ganon fund. din. Oh. Di ba? May Dalawang sitwasyon ang oo, meron dalawang ganon. sitwasyon na namamayani, mindset again. Nandyan naman si Erpat Nandyan naman si Mami. Mami, di ako papabayaan yan. 30, 40 anyos ka na, umaasa ka pa sa 80 years old mong, di ba? Nanay. 70 years old. Magulang. Safety net. Oo. Yun nga, ginawang emergency fund. Emergency fund. Di ba? Tatrabaho naman ako pero hindi ko kailangan mag-ipon. Siya naman si Mami. Ano yun pag emergency? Sa kanya ka lalapit. At Oo, yung tama. baliktad naman, mga magulang, nandiyan naman si Kim pag tumanda yan, okay lang. Pag tumanda ako, okay lang. Tatrabaho naman kaya okay lang na hindi ako nag-ipon noong bata-bata Ayun. ako. So, kaya may relasyon po yung sandwich generation kapag dumarating kayo sa yugto na yun. Kasi pag mali ang pananaw sa emergency fund, sa retirement fund, baka apektado yung pag-iipon nyo. Buong pamilya ang apektado. Oo. Dahil sa ganung Lalo na klaseng kung pareho, mindset. Lalo na Oo. kung pareho. Yung anak, tingin, emergency fund. Yung Ganun nanay din. pala, Ganun tingin din. sa kanya. Naku, delikado yan. Oo, di ba, yan delikado? ang kailangan talagang baguhin mindset. Correct, Diba? correct, Hindi correct. naman mahirap ang Pilipino Ang meron sila is poor mindset. Yes, Diba, yes. Sir Arman? So, sabi nga nila, kadikit ng pag-iipon, kasi nga sabi ko, gastusin din yan. Gastusin para bilhin yung kinabukasan, yung bukas. So, kailangan mo ng foresight. 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 Ang nangyayari, poor sight. Diba? Hindi ko isipin dahil ayokong nakakawalang gana mag-ipon. Ngayon po, mas maganda nga ang sitwasyon ngayon compared to what? 10 years ago? 10 years ago. 20 years ago? Noon kasi, pag nag-iipon, ang pinakahuling dahilan kung bakit walang gana mag-ipon ng mga tao, breadwinner man, yung tanong mo, or Sandwich generation. sandwich generation, o mag-isa lang sa buhay, yung pinag-iipunan mo, syempre ilalagay mo, gusto mo may pagkakitaan. Diba? Savings account. For the longest time dito sa Pilipinas, yung interest, nakikitain mo pag nag-deposit ka sa mga malalaki at kilalang bangko. Yung mga alphabet soup na BDO, BPI, MB, CBC. Kasi hindi pa sila nag-sponsor, kaya mabilis na nga bigay natin sa kanila. Yung mga traditional na bangko, ang liit ng interest. Mag-ipon ka ng 10,000 piso, lagay mo dun sa bangko, wag mong galawin ng 1 taon. Bibigyan kayo ng tumataginting Na, magkano? 12 pesos. Uy. Sa isang taon. Sa isang taon. Sa 10,000 piso. Piso lang. Ang Hindi, dagdag 12 every month. pesos. 12 pesos. Ay, sa isang Oh. taon. Kung Sa every isang taon. month, piso lang ang nilalagay nila. Oo, parang ganon. Oo. Maliit Dapat yan. yun, hindi mo galawin, ha? Oo. At dahil kumita ka ng legal, legal na pamaraan para kumita. Bawat pasok o labas ng pera ng Pilipino sa Pilipinas, may kahati ang pamahalaan ng Republika ng Pilipinas. Tawag dyan, Tax. buwis. Yan, Buwis, tax. yan. Diba? Babawasan pa yung 12 pesos mo Oy, ng 20%. Ay, grabe. Babawasan pa ng 240 yun. hindi na kontento, sir. Naku! 2 pesos and 40 centavos. Meron pa po So bang matitira na babawas lang dyan? sa'yo 9 pesos. Naku! Yun yung kinita ko na isang taon. Neto. Sa 10,000 piso. So bakit parang mag-iipon? Oo, maliit naman yung Sinabihan mo interest. pa ako, Kim, na bibilin ko ni. Hindi, ipunin mo. Kaya nawawalan sila ng gana Kaya mag-ipon nawawalan sa ng bangko. gana. Pero ito, Sir Armand, Pero yun yun noon. Yun yun noon. Ngayon, marami ng pagbabago. Nauso yung mga digital banks. Yun. Yung mga Mataas sila magbigay, Sir Armand. Yung ng mga binanggit interest. natin na malamang marami nang gumagamit ngayon, ha? Sa kanila ngayon, hindi katakataka mag-alok 5%. By the way, yung Taas. 12 pesos sa bawat 10,000, 0.12% kasi ang interest. 0.12. Wala pang 1%, wala pang kalahati ng 1%, 0.25. 0.12. 0.12. Ngayon, yung mga digital banks, swerte yung mga tayo na nabubuhay pa ngayon with all this technology, 5%. Nung mga bago nga yan, nag-aalok sila 8, 10%.
in a year. Ang layo compared sa 0.12 ng mga malalaking bangko. So, ngayon, yung dahilan na yan na nakakawalang gana naman ipon, siyempre, lalagay mo yung ipon mo sa bangko, nakakawalang gana. Ngayon, ayan na, nabibigyan ng oportunidad na medyo maramdam-ramdaman mo yung sabi nung iba, sacrificing na nag-iipon. Hindi po kayo nagsasacrifice. Ano lang, You are not depriving. Delayed gratification. Delayed gratification. That's the hanggang sa Biblia yata at sa mga ibang libro, yan yung pinipilit na isaksak sa atin. Hindi po sinasabing do not reward yourself, pero practice delayed gratification. So, Sir Arman, ito naman, pinag-usapan na natin yung savings na ang bangko talaga malit magbigay ng Yes. interest. So ano naman, Sir Arman, yung may papayo nyo sa mga Pilipino na saan ba nila magandang ilagay ang pera nilang pinaghirapan? Kung tayo ay nag-uusap last year or even 4 years ago, 5 years ago, sasabihin ko, pumasok tayo doon sa nauuso ngayon na marami ang nagtatanong, scam ba to o malaking oportunidad to? Cryptocurrency. Particularly or specifically, Bitcoin. Huwag niyo pong isipin yung iba dahil merong 100,000 plus coins in the cryptocurrency. Yung cryptocurrency, yun yung generic. Under cryptocurrencies, may iba't ibang coin o pera or yun, kind of cryptocurrency. Parang dollar, yen, dinar, yuan. Bitcoin, Ethereum. Ang sa cryptocurrency naman, Bitcoin, Ethereum, Dutch, and so on. Bitcoin, ang nauna, pinakamalaki, at pinakamatibay. Now, kung nag-usap tayo last year, at ginawa yung hybrid na alkansya, yung pagbili ng Bitcoin, 1,000 pesos ang pinakamaliit na halaga na pwede mong ibili ng Bitcoin. Ha? Sasabihin nila, sir, parang nakita ko 3 million, 4 million pesos na isang Bitcoin. Ang kagandahan sa digital currency, pwede kang bumili ng 0.0000001 Bitcoin. Kaya at 1,000 pesos, pwede kang bumili ng Bitcoin. Hindi isang Bitcoin. 0.0000001 May siguro. certain percentage na Na mabibili ka. kapiranggot the Bitcoin ka mabibili. Kung ginawa mong alkansya yan, 1,000 pesos a month, ginawa mo same time last year. Salip na sa bangko, sa Bitcoin. Sa Bitcoin mo nilagay. At dahil kung pareho po tayo ng mga kalendaryo na may 12 buwan sa isang taon, Nako. kasi sabi ko nakaraang taon, so ang lumabas sa inyong pera, lumabas na pera sa inyo, magkano? 12. Magaling ka sa galing ito sa English Sosyal! I love math. 12,000 pesos. 1,000 pesos a month. Ang halaga na nun ngayon, as we speak, 24,000. Tumoble. Anong ibig sabihin nun? Yung kanina sinabi ko sa bangko, traditional bangko, 0.1. Yung sinabi ko sa mga digital banks, 5%, 8%. Ito, 150%. Ang return. Yung paglago Paglago niya. ng halaga ng Bitcoin kumpara to a year ago. Yun yung maganda. Kaya ngayon, yung dating mindset, walang gana naman mag-ipon. Di ba? Ngayon, Pagsisisi. parang dapat, Oo, nagsisika. Ay, sana naglagay ako ng or sana, it's never too late naman po. Oo. Maganda naman na nanonood kayo dito, may natututunan kayo, hindi pa too late. Ito pala, merong pwedeng paglagyan. Ngayon at alam nyo na, tanggalin bukod nyo sa na bangko. yung mindset. So, marami nagsasabi dyan, naku, scam yan, ang nakakalito yan, maganda, pag-usapan natin sa susunod. Yung, Mas laliman pa natin, laliman natin. Oo. Medyo parang nabibitin ako kay Sir Arman. Parang marami kaming gustong itanong pero sinesenyosan na tayo ng ating director. Pero ito, Sir Arman na lang. Ano na lang yung last message nyo para sa mga kababayan nating Pilipino na hirap mag-ipon at hindi alam kung saan kukuha ng pang-ipon. Kasi nga, tuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. So, sasabihin ng iba dyan,
Ay, ang mahal ng bigas, ang mahal ng karne, wala na kaming maipon. Ano pong masasabi niyo sa mga Pilipinong may ganoong mindset? Sa susunod na 100 araw, wag muna kayong mag-ipon. Wag muna kayong magtipid. Kung ano yung regular na gastusin, klase ng pamumuhay nyo, pamamaraan ng paggastos nyo, wag nyo hong baguhin. Isa lang ang kinuha nyo rito sa programa namin, sa episode namin ngayon. Ililista nyo lahat ng pinaggastosan nyo. Lahat po bumili kayo ng stick ng yosi, nagbayad kayo, bumili kayo ng taho, Kahit sentimo. nagbayad kayo ng kuryente, yung mga pangunahing bumili kayo ng bigas. Lista nyo lang ho lahat. Every time na naglalabas kayong pera, every week, tingnan nyo po, i-label nyo yung gastusin. Ito must have. Ito better to have. Ito like to have. Lagyan nyo ng label para alam nyo kung ano yung pinaggastusan nyo. Yung better to have, yan yung napagastos ka ng mas mataas kasi gusto mo ng mas mabilis, mas malaki, mas maliit, mas maitim, mas maputi. Kung better nga, yung you wanted better. Ano yung halimbawa? Kung kayo ay nakasanayan nyo nag-jeep, yun ang must have mo. Gumastos ka ngayong araw, nag-grab ka o nag-angkas ka o di ba mas mataas ang gastusin nun. Like to have yun. I'm sorry, better to have yun. Better to have. Kung nakasanayan mo mag-jeep kung nakasanayan mo mag-private car, na gumagastos sa kotse, gasolina, maintenance, ano mo yun? Must have mo yun. Kaya ako sinabi sa'yo kanina, yung luho sa akin, baka pangangailangan mo. Di ba? So, may kanya-kanya tayo kung ano yung nakasanayan natin. Now, every payday, titingnan mo na lang. Teka, ano ang mas marami kong nagastosan? Ano sa tingin nyo kung first time gagawin? Tama! Tama yung sinabi mo. Ang unang nilang makikita, mas marami silang ginastosan na like to have. Bakit? Like nga Gusto ko nga, bibili ako ng SB coffee. Yung tinatawag na once. Ginandahan natin, like to have. So, mas may ginastosan na like to have. Tapos, sunod yung better to have. Mangungutang sa must have. Kaya, Angel, pinapaano nyo na mag-ipon, wala talaga akong maiipon. Yun ang ano nila. So, wag muna ho kayo mag-ipon, tuloy-tuloy nyo ang gastusin nyo. Tingnan nyo. Hanggang hindi nyo po nagagawa ito, wala po kayong karapatan sabihin hindi nyo kaya mag-ipon. Para ma-assess natin. Teka, boss, ma'am, sis, Mars, may like to have ka pa May like to have ka pa Ito ang reality. Imposible na walang like to have. Imposible po. Kahit sino. Kahit sino. Yung yosi, yung candy, yung taho, lahat may like to have. Tama. Yun yung kailangan yun ba, Sir Arman, yung Doon ka kailangan bubunot ng pag-iipunan mo. yun yung kailangan nilang alisin. Yung alisin Hindi man bawasan. alisin. Bawasan. para meron kayong Or mailagay sa savings. pagplanuhan pa. Pagplanuhan. Ayun, partner. Medyo bitin tayo pero marami tayong pag-uusapan pa about cryptocurrency, diba? Bitcoin, Iba pang investment. savings. Saan ba magandang ilagay yung savings, di ba? Pwede ba sa MP2? Pwede natin yan. talakayin yan sa Yes. Yun yung Bitcoin kasi medyo risky yun, Sir Arman, di ba? Yes. So Very risky. Pupunta natin yung ibang savings account na para sa mga conservative. Yes, Di ba? yes. Next week, balik kayo. Partner, di ba? Oo nga. Balik kayo. Medyo alam natin na bitin sila, malamang, di ba? Tama. Ito, partner, bago tayo magtapos, baka naman may gusto ko pang batiin sa ating mga kababayan. Binabati ko po ang aking family dyan sa Quezon City. Hello. Yun, Sir Arman, kayo pala. Yung apo ko, pagkatapos kong batiin yung aking nanay, si Lola Ellie, yung nag-iisa kong apo, ang bagong babae sa buhay ko, batang-bata. Batang-bata ang bago kong babae. 6 years old, 7 years old, si Leia Micaela. Hello po. Partner, ito, magpasalamat na tayo. Maraming salamat po, Sir Arman Benco, at ang ating financial expert at ang ating financial literacy advocate. At partner, ito na, magpapaalam na tayo. Oo nga, ang ating second edition ng Pera-Pera Lang Yan. At dyan po nagtatapos ang isa pang edisyon ng programang Pera-Pera Lang Yan. Ang problema nyo sa pera, aming susolusyonan. Ayan.
Yan, maging Wais. Yes, maging wais. At maging matalino sa paggasta. Nandito kami, si partner at si Sir Armand. Yes. Tuturuan kayo ng financial literacy. Kaya naman, huwag nang ma-stress. Pera-pera lang yan. Nahihirapan ka ba ngayon sa buhay? Pera-pera lang yan. Hindi mo ba mabili ang mga gusto mong bilhin ngayon? Pera-pera lang yan. Kung may lumapit sa'yo at di mo natulungan dahil wala kang maibigay at talagang gustong-gusto mo sanang tulungan, wala kang nagawa. Pera-pera lang yan. Programang magbabago at magpapaangat ng buhay pinansyal mo at mga tips na makabago na sure na makakatulong sa'yo. DWIZ. Pera-pera lang yan. Kasama sina Angelo Bainyo at Kim Gomez at mga ekspertong hindi lang pang social media ang mga advices dahil nag-aral at nagpaka-expert talaga. DWIZ. Pera-pera lang yan sa Aliw Channel 23, DWIZ, AM Metro and Mega Manila at sa lahat ng DWIZ News FM regional stations. Hatid na nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ.